Ayon sa mga dalubhasa, mountain glaciers are melting rapidly, with data showing they lost around 1/3 of their volume over 20 years. Nakakaalarma, no? Bakit nga ba nababago ito? The answer is climate change. Kaya bago pa tuluyang matunaw ang mga glacier na ito sa matatayog na bundok, samahan niyo akong bisitahin ang isa sa pinakakilalang mountain glacier, ang Mer de Glace. Okay, sa mga takot sa heights. Pero si Ralph, di ba takot ka sa heights? Pero ba't parang hindi ka naman takot? Bawal to sa mga may takot talaga sa heights. Kasi yung nakikita mo kasi yung ilalim is talagang sobrang taas natin. Pero alam niyo ba na bago namin marating ang tuktok ng bundok na ito muna ang mga nangyari. Okay, so andito na kami. We're already in line. Kasi sasakay na kami ng tren. Okay. Uy, ang laking bagay nitong ko. Ang laking bagay nitong aking sombrero. Attenzione. Borsa Jatrici. Okay. You were waiting for it about that. Medyo may line, tsaka ang daming tao kasi ito na tayo yung last train papunta doon sa Mont Blanc. Tapos pabalik ay 4 o'clock, 4 or 6 o'clock ata pabalik kaya. Oh, ayan na. Nag-move na yung line. Tara na. Doon kami sasakay sa red train na yun. They always have red trains dito sa Switzerland. How many hours daw papunta doon? Hindi ko alam. 30 minutes ata? 30 minutes. Go. Here. There's a lot of people. I think that's the in front. Right. That's the front. Chiamo. Is it too big? So guys, nandito na kami sa loob ng tren and the train is training. The train is training. So, as you can see, we are riding the famous red train from Chamonix that will bring us to the Montenverse station at an altitude of 1,913 meters above sea level. Hindi pa gaanong kataas pero sapat na to witness the sea of ice and to experience the ice cave that proves to be the witness to the climate changes of our time. Talagang we enjoyed the view and scenery of this place habang umaakit ang tren sa bundok. It takes 20 minutes to go to the top kaya chill lang talaga. Guys, we're already here. أحمد تذكر حكيت عندك؟ إيه. We're here. My God, look at that. Look at that. Ano oras na ba? It's 16, magsi-16 na. May kaya yun. 18. 2 hours. You still have 2 hours. You want to go to the toilet first? Why? No, I'm asking you. Ako nakapag-toilet na ako dun sa Karamdam ko talaga makot na ako. Kapag pala pumupunta dito, okay na okay pala yung ganitong mga ganap lang na ganitong time. Kasi hindi siya masyadong malamig. Naka-t-shirts lang kami, naka-shorts kami, and ako naka-rush run lang ako na Nike. Tapos okay lang, hindi siya masyadong mainit, hindi siya masyadong malamig. There is a cable car. Parang pwede ka mag-cable car if you wanna go to the glaciers. Kasi yun ang papuntang glacier. So
So guys, dito na ata tayo. 4 o'clock. Okay. Kaso may line. Madami din tao Pero last trip na ata to, sa totoo lang. Kasi ang last trip nung sa tren pa uwi dun sa Chamonix. Oh my god, there's a falls. Ang ganda ng falls, tingnan mo. Grabe, Diyos ko po. Look at that falls. Marami ang isa ha. Ha? Sinisikip nila sa isa. Ayan, Diyos ko po. I'm so excited. Cable car. Here we are. Parang ano mo, first time ko palang magkakapag-cable car sa ako first time ko palang makakapag-cable car sa ano, yung talagang mountain talaga. Kahit kasi sa Interlaken we did, but it's a bus, no? It's not like this, a Ferris wheel that's, moving. Oh my god, that's it. Ito na po kami. I told you it's moving. I told you it's gonna be moving. Ang ano pala nito, capacity is 15 persons. Look, it says 15 people. As you can see, imbis na pataas ang aming cable car, ay actually pababa ito. Do you know why? That is how far the glacier has melted for many years. Dahil nung unang panahon, where they opened the station, andun mismo ang yelo. And yet now, kailangan pa natin talagang bumaba para makita ang ice cave na ito. Ang nakakaloka dito guys, it stops. And it moves. It stops and it moves. And it's scary. Kasi ako yung nasa unahan. Someone's laughing. Grabe naman ito. So guys, punuan tayo for today's video. Ilan ba kami? Parang lampas kami ng 15. Nakakaloka. Sana lang ayan na, Diyos ko po. Oh my God, it's really moving. Grabe. The experience is very, I don't know, scary. Totoong may takot na ibinibigay ang experience na ito. Pero ano pa bang magagawa natin? Tuloy na lang natin, andito na tayo eh. Okay, sa mga takot sa heights. Pero si Ralph, di ba takot ka sa heights? Pero ba't parang hindi ka naman takot? Bawal to sa mga may takot talaga sa heights. Kasi yung nakikita mo kasi yung ilalim is talagang sobrang taas natin. Kaya medyo nakakatakot kapag diba, kapag tumingin ka sa ilalim, kung takot ka sa heights, kitang-kita mo na sobrang lalim niya. Dito pala yung sinasabi ni Karen Davila na yung glaciers way back 1985. So it's ilang years ago ba yan? 85. Yung glaciers is nandoon from 85. Ako 83 ako pinanganak eh. So dati yung glaciers is until doon. And look at the glaciers now. Wala na siyang glaciers dito. Said na siya. And kung titingnan mo, yung glaciers niya is doon na siguro sa kababa-babaan. Imagine nyo guys, kung ibig sabihin, natutunaw na talaga yung mga yelo sa sa Alps. And ayun na lang natitira. Oh, Diyos ko. Look.
ubos na ang glaciers. Oh, like this. The level of glacier na umaabot dito was on the year 1990. Nandito yung glacier. And it's 2023. Bumaba na ng bumaba yung yelo. Ibig sabihin, natutunaw talaga yung yelo. Pero syempre, kailangan din natin tingnan yung dinadaanan natin kasi. Ay, Diyos ko, akla. Yung pataas dito ang ano. Yung pataas dito ang nga. Kung matatakotin ka talaga sa heights, hindi mo carry kasi ang titingnan mo pababa is bangin talaga. May mga falls sa tabi, pero makikita mo talaga yung pababa siya. Makikita mo yung bangin. Kasi, di ba, transparent eh. Look. Transparent. Kaya, kung talagang may phobia ka sa heights, hindi mo talaga carry. So guys, stay tuned sa susunod kong vlog to be able to see the beautiful Mer de Glace and its ice cave. Dito lang yan sa PJ Katapang Vlogs. See you again guys! Ciao!